kung sino man po ang nakakilala sa kanyang nanay, ipagbigay alam nyo po o i-comment nyo sa comment section kung sino ang nakakilala sa nanay ng babae na to para matulungan po natin na mahanap ang kanyang nanay. Okay, ma'am, magandang hapon. Go ahead, go. Magandang hapon po. By the way po, my name is Angel Manisan. Mag 20 years old ngayong paparating na January 18. Mananawagan lang po sana ako sa nanay ko na more than 18 years na po siyang iniwan niya kami sa lola ko. Gusto ko lang po, matagal ko na po siyang hinahanap, sir. Gusto ko lang po sana na makita siya. Kasi sobrang sabik na po ako makita at mayakap siya at maramdaman yung totoong pagmamahal ng magulang. Kasi simulat sa pulpo, lumaki lang po ako sa lula't lulo ko. Tapos, sinabi nila na 2 years old pa lang daw po ako, naghiwalay yung nanay ko. Yung pangalan po ng nanay ko is, kung dinalan man niya yung apelido ng tatay ko kasi kasado po sila. Siya po si Jenny Galion Manisan. Kung hindi niya po dinala yung apelido ng tatay ko, pangalan niya po nung pagkadalaga niya is Jenny Galianes Galion. Hindi ko po alam kung natandaan kung ilang taon na siya ngayon. Is dati po kasi, ito po yung buong istorya iniwan niya kami, dalawa kami ng magkapatid ko. Iniwan niya kami sa probinsya, sa Mahayag, Zamboanga del Sur, sa lula't lolo ko, doon niya kami iniwan. Kasi ang paalam niya doon sa tatay ko is magtrabaho siya dito sa Maynila. Tapos, nag-work siya dito sa Maynila kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Yung trabaho daw niya dito dati, sa pagkakaalam ko, dishwasher siya. Gusto ko lang po sana manawagan na sana magpakita na siya kasi matagal ko na po siyang minahanap. Ako po yung panganay niya. Nandito po ako ngayon kung saan siya nagtatrabaho dati sa Maynila. Kasi ang paalam niya dati na magtrabaho siya dito, pero sa pagkakaalam ko, ang daw is may naging jowa siya dito na taga Batangas daw po na security guard dito mismo sa Ongpin ba yun or Binondo? Basta dito daw po naging security guard at saka taga Batangas daw yung lalaki. At last na pagkakaalam ko, may mga anak na siya. Isa lang po talaga yung hiling ko na before matapos tong 2026, magpakita ka na, ma. Hirap na yung panganay mo. Matagal na kita hinahanap. Kahit pilit ko mag-post ni picture mo, wala akong nakita. Ma, masakit sa akin, ma, bilang panganay mo. Sana, ma, kung nandito ka ngayon, hindi ako nagtatrabaho, nag-aaral ako, ma. Pangarap ko makapagtapos, pero wala Wala ka kasi. Kung alam mo lang, grabe yung pinagdaanan ko ngayong 2020, nung 2024, 2023, 2025, grabe yung paghihirap ko. Kung alam mo lang, wala akong ibang mahiling ngayon na magpakita ka. Gusto ko lang sana magpakita ka, ma. Kung saan mo kami iniwan, dun mo kami balikan. Kasi dun pa rin kami nakatira. At saka pinalaki kami ng lula't lolo ko na walang galit sa'yo. Kasi lagi nilang sinasabi sa amin, huwag kayong magtanim ng galit kasi kung ano man yung dahilan nila, lahat ng pag-iiwalay may mga dahilan. Naintindihan ko yun. Malaki na ako, ma. Magto-20 na ako this coming 18, ma. Pinanganak mo ako, January 18, 2006. Sana naman mo magpakita ko. Wala akong ibang hiling, wala akong hinanakit sa'yo. Pati kapatid ko, kung alam mo lang, ma, lagi ko sinasabihan, huwag kang magtanim ng galit, ma. Ang sinabihan kong kapatid ko, huwag kang magtanim ng galit sa nanay natin kasi hindi natin alam. Kung alaman natin, naintindihan natin kasi malaki na tayo. Lahat ng paghihiwalay, may mga dahilan, ma. Ma, si Lola at Lolo, ma, hindi nagtanim ng galit sa'yo. Ma, si Papa, kung ano yung pinangako niyo sa harap ng may altar, pinandigdigan niya yun hanggang ngayon. Hindi siya nag-asawa, ma. Lagi niya sabi sa akin, mahalin mo yung kapatid mo kung sakaling mawala na ako. Hindi ako mag-aasawa, aantayin ko yung nanay niyo. Hanggang bumalik siya sa akin na wala siyang dalang anak, tatanggapin ko siya. Ma, tinupad ni Papa yun, ma. Tinupad niya, ma. Ramdam ko yung hirap ni Papa, ma. Ramdam ko yung sabik na sabik siya makita ka. Ramdam ko yun, ma. Kung hindi ka man magpakita sa akin, ma, okay lang. Basta sa anak ko. Basta kung hindi ka man magpakita sa akin, magbagta ka kay Papa.
hindi maayos yung paghiwalayan nyo. Gusto ko na, bilang panganay, gusto ko na mag-kausap kayo, ayusin nyo. Kasi ramdam ko yung sakit, ma. Ako yung panganay, ako nahihirapan, ma. Kung alam mo lang, ma, magpakita ka na. Ang laki ng Batangas, ma. Saan kita hahanapin? Ma, mahirap na, ma. Ma, dami kong account na ginawa. Ni picture mo, wala akong picture mo. Basta yung sabi nila, may guhit ka daw dito kasi bungi ka eh. May guhit ka daw dito pero tinahin na yun. Pero hindi yung nalata. Sabi nga nila, ako, hindi mo masyado kamukha. Pero yung kapatid ko, yung kamukha mo. Pero ma, magpakita ka naman sana. Ito yung panganay mo, ma. Nagsisikap sa buhay, ma. Lahat ng problema, ma, nasa akin na, ma. Imbes na sa'yo dapat, nasa akin na. Hirap na ako, ma. Kung alam mo lang, bilang panganay, nahihirapan ako. Kung alam mo lang, ma, before, paparating ang 2024, ma, alam mo yung sobrang hirap, ma. Sinubo kami ng panahon, ma. Nabali yung paa ng kapatid ko, ma. Na-discuss kung alam mo lang. Mabilang panganay, ma. Halos sila, ma. Walang pakialam, ma. Ako dito sa Binila, ma. Nagtatrabaho, ma. Ako yung todo contact doon sa hospital, ma. Papaayos lang yung kapatid ko. Pero buti na lang naging okay na ngayon, ma. Kahit hindi man naging napa-extinguish yung paa niya, at least okay na. Hindi maramdam, ma. Sobrang nahirapan na ako, ma. Kung alam mo lang, ma. Pag-graduate ko ng grade 6, ma. Isa lang yung pangarap ko, makapunta dito sa Maynila para mahanap kita. Pero hindi, ma. Hindi kita nahanap. Sobrang laki, ma. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin. Hirap na ako sa paghahanap sa'yo, ma. Wala akong picture sa'yo na may pakita ko, maipost ko. Lagi kong post, sana may makatulong sa akin, ma. Yun lang yung hangad ko. Buti ngayon si sir, message ko siya kasi gusto ko before matapos ng 2026. Magpakita ka sa akin. Kasi kung matapos na itong 2026, ma, pagdating ng 2027, kung hindi ka pa rin mapapakita sa akin, kakalimutan na lang din kita. Tanim ko na lang sa isip ko na patay ka na kasi mapagod na ako, ma. Pagod na ako maghanap sa'yo. Hindi ko maranasan lahat ng pagod na to ngayon kung hindi mo ako iniwan. Lahat ng pagsasakripisyo sa buhay, ma, ginawa ko yun, ma. Lumadbit ako ng grade 6, ma. Ano sabi ng lola ko? Hindi niya ako paaralin. Kasi gusto niya makapagtapos yung kapatid ko. Pero, ma, namimilit ako, ma. Magpa-enroll. Makapag-aral ako, ma. Ma, nag-working student ako, ma. Hindi ko na kinaya, ma. Napagod na din ako. Minsan na pagtrabaho ako, madaming nangyari sa buhay ko, ma, na hindi mo alam na gusto kong sabihin sa'yo. Madaming hinanakit dito sa puso ko, ma, na gusto kong ikaw yung pinagpagsabihan ko. Kasi si Papa ayaw ko sa kanya, kasi alam ko si Papa may sakit na din. Kung saan mo kami iniwan, ma, doon mo kami balikan. Doon pa rin kami hanggang ngayon. Wala akong ibang hiling, makita ka lang. Sir, maraming salamat, sir. Welcome. Huwag kang mag-alala. Makikita natin at makikita natin yan. Kung naalala mo, merong babaeng umakyat dito na naghahanap ng papa niya na almost 15 years. Hindi niya nakita. Na-post ko yun doon sa blow up ko. After 3 days, nakita niya agad yung tatay niya. At nakauwi na sa kanila. Hayaan mo. Sana maging gabay to o maging daan tong programa ko na to para makita yung nanay mo. Then, ako po'y nakikiusap sa lahat ng viewers ko, pa-blow up man, red up man, o dito man sa TikTok, na guys, I would like to encourage everyone na i-share nyo, i-repost nyo, mag-comment kayo guys kung may alam kayo sa video na to para makita natin at makatulong tayo kay Miss Morena Girl. Taga saan ka po, Ma'am Morena Girl? Taga Mahayag Zamboanga del Sur, sir. Kasi na pagkakaalam ko yung nanay ko nasa Batangas daw po, nasa tabing dagat kasi mananagat po daw yung yung naging asawa niya. Wala naman po kaming ibang hinihiling eh, magpakita lang siya. Sige. Wala kaming galit, sir. Ni kahit kaunti, ni kahit 1% na galit. Wala, sir, kasi pinalaki kami na hindi magtanim ng galit eh.
Sinabihan kami ng lola namin na masama yung magtanim ng galit. At saka yung bakit naman kami magtatanim ng galit, sir, kung wala sila, wala kami dito sa mundong to. Pinalaki kami ng maayos. Sir, salamat dahil napansin mo ko kasi dami ko nang nakapag-comment na mga content creator kaya walang bumansin sa akin eh. Malay mo, ito na yung daan para makita mo yung mama mo. Sana nga po, sir. Sige. Ano So, may po, yung apelido niya po is, kung dinala niya po yung apelido ng nanay ko, anong papa ko is, kasi kasado sila eh, Jeannie Magallanes, Jeannie Galion Manisan, pero kung di niya dinala yung apelido ng tatay ko, Jeannie Magallanes Galion, kung alam kung ilang taon na siya ngayon eh, kasi sa pagkakaalam ko, yung friend ni mama dito, sinabihan ako na yung biyanan daw niya na yung naging boyfriend niya dito, yung mama nung naging boyfriend niya dito, tumawag daw kay auntie, Rubilin Montilen. Tumawag daw kay auntie, ang sabi daw po ay, nagtatanong po kung may pamilya daw po yung nanay ko, pero sinabi po, dininay po daw kami. Sinabi daw wala siyang anak, wala siyang pamilya, hindi po siya kasado. Pero okay lang yun, ma'am. Wala kaming galit sa'yo. Magpakita ka na. Mahal na mahal ka namin. Dito yung panganay mo. Ako yung panganay mo, man, na hinahanap ka. Before siya nawala, nung iniwan niya kami ng lola ko, before siya umalis doon, is kung baka sakali lang din makatulong na maalala niya kami, yung nagkasakit po kami kasi yung nanay ko, yun, lagi pong nagsusugal. Sugalan po kung kilala niya pa po si Ate Evangeline Pamor. Yan po yung sabi na, yung nanay daw po namin, lagi po daw nagsusugal, dinadala kami. At saka, kaya siguro naman ng tatay namin kasi sobrang napakaano daw yung nanay namin, mahilig sa sugal. Tapos yung pinapakain po sa amin is junk foods lang po. Tapos, nung before siya umalis, sir, is nadala pa po kami ng kapatid ko sa hospital kasi maliliit lang kami, tapos junk foods lang yung pinapakain sa amin. Muntikan po kaming mamatay. 24 hours na lang po hinintay namin magkapatid kasi yung kapatid ko po, suka kalibang daw po. Tapos yung ako daw po, nagsusuka din ng dugo. Kaya kung sana naman maalala niya kami, yun lang. Yun na lang yung masabi ko na na baga parang maalala niya kami kasi yun po yung mga pangyayari before siya umalis, before niya kami iniwan. Sige. Gawa natin ng paraan. Salamat Kaya po. magkalalagay, Madam Miss Morena Girl. So, nahanap nung nakaraan may naghanap dito, may nananawagan dito. Doon yung nakita yun sa Facebook ko. So, sa Facebook ko, meron ako. Nakapalo ka ba doon? Opo. Nakapalo po ako sa'yo at saka yung sa asawa mo, sir. Okay. Doon, imposible naman siguro sa 2.3 million followers, hindi natin makita yan. Sa lahat po na nanonood ng video na to, guys, tulungan nyo akong i-share, i-repost, no? Comment kayo kung kilala nyo yung nanay na sinasabi niya. Para makita natin at matulungan natin. Nang sa ganun, magkita sila at magkapatawaran. O sakali man, kung nahihiya man yung nanay niya, magkita sila. So, yun lang. May sasabihin ka po ba, Mama Morena? Wala na po, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. Salamat po dahil napansin niyo ako. Salamat po, sir. Sige po, ma'am. Ingat po dyan and tuloy lang sa buhay. Ganun ang buhay. Ang experience mo na yan, yun yung magbibigay daan sa'yo para maging successful ka sa buhay. Hindi lahat ng paghihirap habang buhay maghihirap ka. Kung naghihirap ka ngayon, darating yung punto na aangat ka. Ngayon lang yan. Lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang klaseng problema. Pero sabi nga nila, yung gulong umiikot yan. Kung naghihirap ka ngayon, baka bukas, makalawa, okay ka na at umaangat ka na. Ganun talaga ang buhay. Okay? So, you need to pursue your dream. Tandaan mo lang, no? Pangarap mong makapagtapos. Bigyan kita ng overview, bigyan kita ng magandang halimbawa. Hindi lahat ng nakapagtapos successful sa buhay. Hindi lahat ng hindi nakapagtapos ay mahirap lang din sa buhay. Meron mga hindi nakapagtapos na mas angat pa doon sa mga nakapagtapos ng pag-aaral. Nasa diskarte yan, nasa mindset yan, nasa sipag at tiyaga yan. Naintindihan mo? Opo, sir. Thank you po. Yung mindset tsaka yung alam mo yon, yung lakas na meron ka ngayon, yun yung hindi kayang pantayan
ng isang batang 20 years old na kagaya mo. So, you are so very blessed na meron kang ganyang klaseng paninindigan at ganyang klaseng pagpupursige sa buhay. So, yung ano na yan, yung sakit na yan o yung hirap na yan, gawin mong instrumento yan, no? Para makahanap ka ng paraan para umangat kayo. Kumbaga, isumpa mo yung bagay na mahirap ka ngayon. Sabi nga nila, hindi mo kasalanang ipinanganak kang mahirap, pero kasalanan mong mamatay kang mahirap. Nagigets mo ba yon? Maraming sir. paraan. Maraming paraan para kumita, maraming paraan para maging successful sa buhay. Okay? Dapat Okay po. after 20 years from now, no? Ikaw, no? Ikaw yung babaeng dati hirap na hirap sa buhay at dapat ito ka na ngayon, no? Yan yung itatak sa isip mo. Opo, sir. So, Salamat ingat po sa ka, advice. at magpursige lang, huwag kang tumigil. Mag-grind ka lang everyday. Okay? Opo, sir. Thank you po. Welcome po, Morena Girl. Maraming salamat. God bless. Salamat din po. Baba na Sige. po.